umiinit ang mga usapin sa seguridad sa rehiyon habang lumalabas sa mga ulat mula sa Japan na may nagpapatuloy na hindi formal na pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Japan hinggil sa posibilidad na mailipat o ma-export sa Pilipinas ang Type 03 CHUSAM, isang medium-range air defense system na kasalukuyang ginagamit ng Japan Ground Self-Defense Force. Ang ganitong uri ng sandata ay itinuturing na isa sa pinaka-advanced na mobile air defense platforms ng Japan. At kung matutuloy ang usapan, ito ay magiging isa sa pinakamahalagang export ng militar na gagawin ng Tokyo matapos ang una nilang matagumpay na export ng air surveillance radars at TC-90 aircraft sa Pilipinas noong mga nakaraang taon. Ayon sa mga ulat, ang negosasyon ay nasa isang yugto pa lamang na masasabing sensitibo at maingat. Pinag-aaralan ng Japan ang posibilidad na baguhin o paluwagin ang kanilang mahigpit na pulisya sa pag-export ng mga lethal combat system. Ang Type 03 ay isang sistema na hindi lamang simple o pangdepensa sa hangin. Mayroon itong kakayahang makapagtanggol laban sa mga eroplano, cruise missiles, at iba pang aerial threats gamit ang teknolohiyang high precision. Kung maaprubahan ng pamahalaan ng Japan, ang paglipat ng Type 03 patungo sa Pilipinas ay magsisilbing historical dahil ito ang magiging unang pagkakataon na isang kompleto at modernong air defense missile system ng ganitong klase ay ihahatid sa isang bansang kaalyado sa Southeast Asia. Para sa Pilipinas, ang pagpasok ng Type 03 CHUSAM ay magiging malaking hakbang sa pagpapalakas ng air defense posture ng bansa. Sa kasalukuyan ay mayroon ng isang ground-based air defense capability ang Philippine Air Force, ang Spider MR system mula sa Israel. Sa pagdating ng Type 03, magkakaroon ng Pilipinas ng dalawang magkaibang air defense platforms mula sa magkaibang bansang kaalyado na magbibigay ng mas malawak na layer ng proteksyon, mas mataas na survivability at mas malalim na integration sa iba pang surveillance systems ng militar. Inaasahan din na ang Philippine Air Force ang magiging pangunahing tumanggap at gagamit ng sistema, lalo't sila rin ang nangangasiwa sa lahat ng air surveillance at air defense operations ng bansa. Ang Type 03 CHUSAM ay kilala sa pagiging highly mobile, nakabase sa truck at kayang mabilis na ilipat sa iba't ibang lokasyon depende sa pangangailangan ng operasyon. Ang saklaw nito ay nasa medium range, sapat upang maprotektahan ang mga kritikal na infrastruktura, base militar at mahahalagang pasilidad. Kapag isinama ito sa radar at command and control systems na mayroon na ang Pilipinas, nagiging mas malaki ang potensyal nitong mapahusay ang kakayahan ng bansa sa pagtukoy, pagsubaybay, at pagharang sa mga banta mula sa himpapawid. Sa mas malawak na konteksto, ang pag-usbong ng ganitong kooperasyon ay bahagi ng mas lumalalim na relasyon sa depensa ng Japan at Pilipinas. Pinagtibay ng dalawang bansa ang kanilang Reciprocal Access Agreement na layong pahintulutan ang mas madalas at mas integrated na military exercises, cross-training at defense cooperation. Idagdag pa rito ang mga nauna ng proyekto tulad ng pag-deliver ng Japanese-made air surveillance radars na ngayon ay ginagamit na ng Pilipinas para sa mas malawak na control sa airspace monitoring. Dahil dito, nakikita ng maraming eksperto na ang Type 03 ay maaaring maging susunod na hakbang sa isang serye ng magkakaugnay na proyekto na layong palakasin ang defense interoperability sa pagitan ng dalawang bansa. May ilang hamon pa rin na kailangang pagdaanan. Kinakailangan munang magpasya ang Japan kung papalitan nila ang patakaran ng kanilang arms export restrictions at kung magmumula ba ang Type 03 mula sa surplus stock ng JSDF o kung magtatayo sila ng bagong units para sa Pilipinas. Maaari ring kailanganin ng Pilipinas na pahusayin ang integration ng sistem sa kanilang command structure upang masiguro na ang mga bagong sistema
ay epektibong gagana kasama ng mga radars, sensors at iba pang air defense assets. Gayunpaman, malinaw na ang pag-uusap tungkol sa Type 03 TUSAM ay nagpapahiwatig ng isang mabilis na pagbabago sa security landscape ng Pilipinas. Ipinapakita nito na ang bansa ay tumitindig upang harapin ang mga hamong pangseguridad, lalo na sa panahon na tumataas ang tensyon sa dagat at himpapawid sa rehiyon. Para sa Japan naman, ito ay simbolo ng isang bagong papel bilang mas aktibong kontributor sa regional security, kabilang ang pagsuporta sa Pilipinas sa pamamagitan ng advanced defense technology.